Tatay Manuel Castel. Castel. Ito ay isang show, ay isang interview para sa tao naging malaking inspirasyon para sa buhay ko. At kayo ang masasabi ko ay pinamalaking inspirasyon talaga sa buhay ko. Pinakita niyo sa amin kung paano tumayo at lumakad at makarating na malayo sa buhay. Hindi lang yun. Ang gusto ko sabihin is, pinakita niyo sa amin kung paano tumayo, lumakad at makarating na malayo sa buhay at may ngiti. Ang dami niyong magandang storya na nakaka-inspire. Yung storya na paano kayo lumaki sa kalsada, yung storya na 13 years kayo sa Saudi, hindi kayo bumalik hanggang hindi nakakatapos lahat ng mga anak niyo. Hindi pwede umalis doon. Nagayili tapos malaking sweldo ron eh. At saka yung storya pa na bata kayo, nagbo-boxing, araw-araw kalaban ay mas matanda na lalaki para makakita ng konting pera para may almusal or may pagkain kayo, Ay, di ba? pagkain. At madami pang storya na gusto kong malaman at gusto i-save, kaya may video tayo. Gusto kong marinig ng mga anak ko, anak ni Sheena, anak ng mga pinsan ko, anak ng mga anak ng mga anak niyo. Mga po niyo sa Mga tuhod. apo niyo sa tuhod. Kaya ako gusto i-save. Pero tatay, kwento niyo nga, sino si Manuel Castel? Ako si Manuel Castel. Paano kayo napunta ng Maynila? Start po tayo sa umpisa. Doon ako pinanganak. Start tayo Saan kayo sa umpisa. pinanganak? Paano kayo pinanganak? Paano kayo... Ano? Saan? Saan kayo pinanganak? Sa Manila, sa PGH. PGH? Ano yung PGH? Malaking hospital ng Manila. Sa buong Pilipinas. Philippine General Sa Hospital. Philippine General, doon ako pinanganak. Okay. Paano yung childhood nyo? Paano kayo lumaki? Sa Bisaya. Paano kayo lumaki? Ano yung istorya nyo? Ito rin ako sa Manila. Doon ako lumaki. Mhm. Akala ko Bisaya kayo. Oo, umuwi kami sa Bisaya. Panahon ng hapon. Panahon ng hapon, umuwi na kami sa Bisaya. Tapos doon na kayo lumaki. Doon na ako lumaki. Panahon ng hapon, ibig sabihin Second World War? Second World War. Anong taon ba kayo pinanganak? 1930? Nang, 1934. 1934 kayo pinanganak? Ibig sabihin, mga 5 taon yung nag-umpisa yung gera? 5 taon kayo? 5 taong tama. Pinanganak kayo sa Maynila? Sa Manila, PGH. Yung 5 taon kayo, mga 5 o 6 years old, Bumalik sa Bisaya. bumalik ka sa Bisaya kasi may gera ng Hapon, gera ng Second World War. Paano kayo bumalik? May airplane. Paano kayo bumalik sa Bisaya? Kasi di ba ang daming... Oo. Barko. Sa barko kami sumakas. Paraw. Tawagin paraw. Walang makina, puro layag. Ano yung layag? Yung hangin na lang dadala. Yung may hangin. Oo, may hangin lang. Niabot na kami na 1 buwan sa biyahe. Talaga? Oh, ang hirap. Andali lang. 1 buwan kayo nagbumiyahe? Oo, dahil hindi kami pwedeng gumit na sa dagat. Kailangan tabi lang. Kasi gera. Hindi. Ganun talaga. Tsaka sasakyan, mahina. Sasakyan mahinga kasi... okay. Walang makina yun eh. Paano yun? 6 years old kayo? 6, 7 years old. Sino kasama nyo? 30 days kayo sa isang boat? Oo. Ano kinakain nyo? Saan kayo dumi-dumi? Saan kayo... Doon kami dumudumi mismo sa barko. Ang pagkain namin wala. Kung sa tabi kami naglalakad, bumabiyahe, nangunguha kami ng bayabas para pagkain. Anong bayabas ma? Fruchte na... Oo, marami. Sa Pilipinas, bayabas. Saure fruchte. Doon ako namuha sa bayabas. Walang rice, walang Wala. kanin, walang... Wala. Mahirap.
Bayabas lang. Eh, paano yun? May nagkasakit din sa... Ilan tao yun? Ilang taon nakasakay sa barko? Na ilan tao nasakay sa barko? Ilang kayo sa barko? Hindi naman barko. Medyo kakaunti na kami dahil walang makina yun eh. Hindi kaya. Okay. Hindi na kami, siguro mga 10 na. Sino kasama nyo? Ang, Sa barko, sa Pabalik- papuntang Bisaya. yung pauwi din ng Bisaya. Nanay, sinong nanay nyo, ganon. Oo. Pero nag-guide ko yung mother ko. Kayong dalawa lang. Hindi, mayroon pa iba. Ibang tao. Pero mahirap yun, ha? Wala kayong kinakain, wala kayong tubig. May tubig naman. May tubig naman. Pagkain lang wala. Kailangan, hindi kami malis sa tabi para may makain kami bayabas. Nananabi yung barko. Ano yung 30 days, bayabas lang? Ang Bayabas kinakain? lang. Bayabas lang. Walang iba. Wala. Magkano bayad doon? May bayad yun? Na meron. Parang nangapon eh. May bayad. Okay. Ano pa yung na-remember nyo sa panahon ng Hapon, Second World War? Ano pa yung mga bagay na Doon ako mahirap? inabot sa Pilipinas eh. At sa Maynila eh. Napanahon eh. Kung mahirap ng buhay, nahirapan kami sa Maynila. Panahon ng hapon, umuwi kami. Sa Bisaya. Sa Bisaya. Ano ibig sabihin nahirapan kayo? Nahirapan kayo kasi wala ng pera? O Wala nahirapan ng pera. kayo kung kasi walang trabaho? Walang trabaho. Sino kasama nyo doon? Ang nanay ko. 6 years old kayo? Ah, Nanay nyo lang? May mga kapatid nyo? Nasaan yung mga kapatid nyo? Saan yung wala. tatay nyo? Isa lang ako. Mag-isa lang kayo? Tatay nyo? Wala na. Namatay na. Namatay nga. Tapos nagpunta sa Manila ang nanay ko. Kasama ko. Magdalawa lang kayo? Dalawa lang kami. Andyan si mama. Di may 5 kayong anak, di ba? Lahat babae. Lahat babae. Lahat nandito sa Vienna. Lahat nandito. Nararamdaman ko na ang taas ng respeto ng mga auntie ko, ng mama ko sa inyo. Natural yun dahil maingat ako sa buhay. Ang gusto ko sabihin, wala kayong tatay. Wala. Paano Namatay na. kayo natutong maging maayos na tatay na nirespeto, na mahalin? Paano yung Saan nyo natutunan? saan nyo natutunan? Yun. Bahala ko ng mga anak ko. Naghanap buhay ako para sa kanila. Binibigay ko sa mother ko para panggastos. Kahit maliit lang ako, kaya naman maghanap buhay na panahon na yun. Bata pa lang tatay nagtrabaho na. Bata pa Kasi ako. binuhay niya yung nanay niya at saka yung may isa siyang kapatid, nanay Anon. Oo. Kaya nung nagpunta sa Bisaya, wala din doong nag-aaral kayo tayo hanggang anong grade kayo sa Bisaya bago kayo pumunta ng Maynila? Lapos ako ng grade 6. Grade 6. Tapos nagpunta na kayo ng Maynila. Doon nagtrabaho na at saka nag-aral. Nag-aaral na. Pero Okay. binubuhay niya yung nanay niya at saka yung nanay Anon din, nagtrabaho din. Bali, dalawa lang sila magkapatid. Dalawa kami magkapatid eh. Dalawa lang kami buhay. Anong unang trabaho niyo nung sumalta kayo ng Maynila, nung teenager na kayo? Tinda ako ng dyaryo. Dyaryo? Ilan taong kayo? Yung mga babasahe na Mga ilan taong kayo? 12 years old? 13 years old?
Bumalik uli ng Maynila. Ilang taon na kayo nun? Mga 6 ako noon. 6 noong kayo pumunta ng Bisaya. Tapos bumalik uli kayo ng Manila. Teenager na kayo eh. Oo, teenager na. Yung... Kailan kayo bumalik? Pagkatapos ng gera? Pagkatapos, di ba galing kayong Bisaya? Tapos bumalik kayo ng Maynila. Kailan yun? Anong taon? Ilang Ilang taon na taon kayo kayo? noon? Yung nagtitinda na kayo ng dyaryo, sabi ninyo. Mga ilang taon na kayo? Mga pagkatapos ng gera? Oo, pagkatapos ng gera. Teenager. Teenager na. Ibig sabihin mga 12 years old, 13 years old kayo doon? Oo, ganun. Yun ang... Nag-aaral pa kayo doon? Nag-aaral pa kayo? Sa Manila, nag-aral ba kayo? Di ba sabi niyo nag-aral kayo ng Arellano University sa Pasay? Oo, sa Arellano University first Doon year. kayo nag-high school? Doon ako nag-high school eh. Ano po natapos na eskwela nyo? Hanggang first year lang. First grade? First year high school. Ibig sabihin, Hindi ako nakatap. Umuwi ng Bisaya. Second year lang. First grading lang. Sa second year. Tapos, Tumigil na. Wala ng panggastos eh. kasi wala nang panggastos. Wala. Ibig sabihin, 6 years ang elementary, di ba? Oo. At 6 years elementary school at saka 1 taon lang high school. Oo, 1 taon lang. Yun na yung education. Yun ang education ko. One year lang. Sa high school. pero marunong mo siya mag-English. Oo nga. Kaya, kasi kayo kailangan na magtrabaho, kasi kayo kailangan na may pera. Kaya kayo nag-stop o may yung ba ang dahilan kung bakit kayo Tumigil ng tumigil mag-aral. ng pag-aaral. Sa hirap ng buhay talaga. Kailangan maghanap buhay din. Ng bata pa. Kahit bata pa, hanap buhay din. Ano nga nahanap buhay nyo? Sa Anong trabaho nyo noong... hintayin niya mga dyaryo. Ano pa? Sa bulingan, sabi ninyo. Yun lang. Tindas na dyaryo. Sigaw na sigaw. Panahon ng liwayway noon eh. Mga liwayway. Filipino comics. Okay. Pero hindi ba dapat pag teenager, maglaro-laro din konti, o may hobbies, may sports? Wala. Dahil mahirap lang ang buhay eh. Kailangan maghanap buhay para kumain. Hindi ka kakaya pag hindi ka gumalaw. Yung kapatid ninyo, anong ginagawa? Nanay Anon? Nang, Anong nagtatrabaho din ba siya? Saan nagtatrabaho? Pa-house girl, gano'n. Okay. Katulong din siya. Katulong din. Doon nga siya naligawan eh. Okay. Pag nag-time travel tayo, imagine natin yung isang normal na araw, 14, 15 years old kayo. Ano ginagawa niyo nun? Trabaho lang? Trabaho lang. Lagi trabaho? Ano yun? Every day, Monday to Sunday? Gano'n. Para may Para may pagkain. Pero di ba nagtrabaho din kayo sa bulingan, sabi ninyo, tay? Oo. Ang ginagawa nyo doon? Nagtataya ng bowling, binata na ako. Tinatayo nyo yung ano? Mm. Ano yung tinatayo? Yung Bolilyo, ang Bolilyo. pangalan. Tatayo mo yung 10. Titirahin ngayon. 10? Kegel, oder? This is 10 yung bolilyo na yun. bowling. So, Sa bowling. Oo. Tapos mayroon ditong pagulungan ng Bola. bola. 3 bola. Papatong mo ngayon. Bababa na yun. Pupunta na doon sa dulo. Sa may customer. Tapos kayo tumatayo ng Itatayo pin. nyo yung pin. Hindi. Pagka nakatayo ng pin, pupunta ka na sa gitna, titirahin niya na.
3 bola. Para hindi kayo matamaan ng... Para hindi ka matamaan, dito ka sa Reyes. Gilid. Tumayo ka lang sa Reyes. Nakakataya. Pero, tay, di ba ang criminality sa Philippines? Ang criminality sa Philippines, medyo mataas din, di ba? At sa mga droga or mga... Bisyo, gang, mga... Nasa Manila na ako noon. Oo nga, sa Manila. Nasa bowling na ako. Pero hindi kayo na... Nakapunta doon. Hindi kayo... Nag-drugs. Nag-drugs. Hindi kayo... Hindi. Hindi kayo sumali sa mga fraternities. Wala akong sinali ang fraternity. Bakit hindi? Iniwasan nyo? Iniwasan ko. Paano nyo naiwasan? Nagtrabaho lang ako sa bowling. Pero Dahil marami walang din. pagkain, doon kumuha ako sa kinikita ko na ibibili ng bigas para saing. Yun namang titirahan ko, may kalan, bahala ka magsaing. Okay. Dahil hindi kami libre ng pagkain eh. Libre lang kami pagka may naglaro, ibigay ang porsyento mo, bahala ka bumili ng bigas. Pero hindi nyo naisipan na sumali sa mga gangs na... Wala. Mabait na mabait ako nung panahon na yun. Hindi nyo talaga na naisipan na doon kumita ng pera. Wala. Basta ang isip ko lang, bowling. Wala lang. Alam ko, pero pwede ba mga ibang tao, yun ang ginagawa nilang way. Yung iba, oo. Pero hindi ako sumama. Bakit hindi nyo naisipan? Hindi. Kasi sabi sa inyo ni nanay nyo na Hindi tama. hindi tama. O paano nyo nalaman na Mali. mali? Dahil alam nyo lang mali na sa pumunta sa mga... Naramdaman ko yun kasi binatilyo na ako eh. Pagka napapasok ko sila ng away, mali. Ako na nahimik lang. Hindi ako masali. Basta kanya-kanya kami ng kwarto sa bulingan. May Wala kwarto ka. kayo dun sa bulingan. Ilang kayo, mga boy doon? Ilang kayo? Marami kami dahil 6 ang bowling eh. 6 eh. Marami kami. Okay. Paano nyo nakilala si nanay? Paano nyo nakilala si nanay? Ilan taong kayo nun? Sino? Paano nyo nakilala daw si Nanay Bireng. Nanay Bireng? Saan nyo nakilala? Paano nyo nakilala? At Ang Nanay Bireng. ano nang ginagawa nyo nung time na yon? May pamilya na sila noon, makilala ko eh. Sino may pamilya? Nanay ko? May pamilya na? Wala? Di ba niligawan nyo nanay? O naging asawa ninyo? Saan nyo nakilala? Sino? Nanay ko! Saan nyo nakilala? Nanay Bireng. Nanay Bireng. Si Birek. Oh, Kapatid ko yun eh. Diba? Hindi, nanay ano nyo? Si Bireng. Oo. Si Bireng, nanay. Oh, saan nyo nakilala? Nagmanayo ako. Nang? Papasayron jeep. Oo. Ngayon, mayroong restaurant, tindera sa doon. Doon ako kumakain. Doon ako naligawan. Sa restaurant. Sinagot ba agad kayo? Sinagot agad kayo? Hindi. Hindi agad? Mahirap ligawan eh. Basta mga kabitin niya, mahirap ligawan talaga. Matapang ba ang nanay? Oo, matapang siya. Matapang. Hindi malambing. Hindi. Kayo po, malambing po kayo? Ako malambing eh. Lagi nga ako may tama sa kamay pagka hinipo ko. Pak! Ano yung nagustuhan nyo kay nanay? Simple siya. Hindi siya malandi. Hindi pwede yung lambing-lambing sa lalaki, hindi. Yun ang nagustuhan nyo? Yun ang nagustuhan ko dahil talagang simpleng pagkababae lang. Di ba sumasakay din siya ng kalabaw?
Pero Sabi. nung hindi pa siya dalaga, Hindi pa nagtitinda. hindi pa nagtitinda. Dahil nagtatanim sila ng palay eh. Mm. Manggiina eh. Nagsasaka. Kaya, Nagsasaka sila eh. Ano yung nagsasaka? Rice, Rice. and plants. oo, Nagpa-planting rice sila, magpamilya. At sa Ibireng, bata pa, siya nag-aalaga ng mga kalabaw. Sakay-sakay siya, pinakakain niya. Ilan taong kayo basta sa harap. Nagpakasal. Nagpakasal. Ilan taong kayo nagpakasal kayo? May edad na. May edad na ako. Ilang taon nga? 23. Ha? 23? 26, sabi niya. 26. 26 nga. May edad na ba yun? Pag, Sa binata, may edad na yun. Fruher yung... Heutzutage nichts, aber früher, wenn 21, kung 21 na, di mag-aasawa ka na nun. si nanay ilan taon? Nanay bar 21, da, mga ganung edad. Ganun din siya. 19, Si nanay 21. 21, kayo 26, nagpakasal. 21 siya. 26 naman ako. 26 going 26. Si mama panganay, yung unang anak nyo, ilan taong kayo nun? Ring of cover. 28 nung pinanganak. Sabi mo si Sirek, 28 na, off-hand back 28 na kayo nung ipinanganak. Oo. 28 na. Schwere Frage naman. Ja, rechnen, ja. Das ist ein bisschen schwierig. Anong binuhay nyo sa amin? Yung pagmamaneho. Ah, Pag-drive na yung pamasadang jeep. Driver. Okay. Ilang years kayo nag-jeep driver? Tay? Ang tagal din. Tagal din? Oo. Hindi lang. Balik tayo. Bumalik kayo sa... Gusto ko kasi malaman yung mga trabaho niyo, kung ano yung na-experience niyo. So, Doon ako nagtagal sa driving. ibig sabihin, nagbenta kayo ng mga dyaryo, Bata pa ako. bata noon. kayo nun. Pagkatapos, sa bowlingan kayo. Oo. Mga ilan taon yun? Mga 3-4 na taon? Sa boarding, binatilyo na. Mhm. Paano kayo natuto mag-drive? Sumasama ako sa mga driver. Pero pagkatapos ng bowling, diretso driver na kayo doon. Hindi pa sumama. Nag-aaral pa lang. Nag-aaral. Naging kaibigan ko yung mga driver ng jeep. Sumasama ako, sumasakay ako. Okay. Nag-aaral kayo? Nag-aaral. Okay. At saka nakilala niyo si nanay, nagpakasal kayo, driver pa rin, naging driver na kayo. Oo. Okay. Kasi tindera siya. Sa isang restaurant, doon kami kumakain. Ang Sa mga driver restaurant na doon yan, nagpakain. Tindera siya. Nagbabayad kayo. Oo, siyempre po. Okay. Kasi tindera lang siya eh. Hindi naman siya may-ari eh. Hindi man siya may Hindi kayo tumatakbo? hindi. Hindi. Maganda naman nakita sa jeep yung araw eh. Okay. Yung si mama, unang anak niyo, lumabas, dire-diretso pa rin yung Pag-driving. pag-driving. Diretso pa rin. Paano yung araw? Explain nyo sa akin yung day-to-day nyo, yung araw-araw. Anong oras kayo Waalis ng bahay. nagigising? Anong oras kayo maalis ng bahay? Anong oras kayo bumabalik? Nung nagsasama na kami, laging madaling araw ang alis ko. Tulog pa mga anak. Dumadating ako, mga tulog pa rin. Kasi mga alas 10 na anulitin ko eh. Ng gabi. Ang gabi. Pag ibig sabihin, alis kayo ng 5 Madaling- o'clock, 4 o'clock madaling ng araw. umaga. Mga tulog. Dadating ako mga Alas 10 na. alas 10, tulog pa rin. Pero may dadalan ako mga pagkain pandesal. Kung magigising, may makakain sila. Fried chicken. Dumadaan kayo? Ha? Dumadaan kayo sa bahay? May nadadaanan siyang tindahan ng Meron ako sa mga bakery na tindahan. bukas, tapos manok, ng inihaw na manok, na inuuwi Marami niya. kasi tindahan. Nag-uwi ako. Ginigising nyo. Para pa sa lubong. Ginigising nyo lahat. Kung sino lang magising. Kasi sino lang magising. 5 eh. Sino lagi gising? Ha? Sino lang lagi gising? Eh di,
Yung pinakamatanda, panganay. Okay. Sa akin yung yung pakpak no. Ay, huwag yung gagalawin yan, sa atin nyo yan. That's cool. Ibig sabihin, alis kayo ng bahay ng mga alas 4, alas 3 Oo. ng umaga. Babalik kayo ng mga alas 10 ng gabi. Kaya halos hindi kami Ilang oras yun? Halos hindi kami nagkikita-kita mag-ama eh. Pero puro pagkain na tayong buhay. Pera, bigay sa asawa. Yung sobra sa pinamili kong pagkain. Walang kabisyo-bisyo, puro araw-araw. Maneho, pera sa asawa. Monday to Sunday. Araw-araw mga yun. Araw-araw. 16. Hindi may day off namang isang araw. Ay, Pero ibig sabihin, 6 days a week, 16 hours, 17 hours kayo nagtatrabaho? Nagda-drive. Alam ko pa yun por alas 4 naalis yan eh. Alis ako ng alas 4. Uwi Extra ng gabi. kami gigising. Kaya umalis ako natulog sila. Marating ako tulog pa rin. Kung sino yung gising na anak, tay, pengin pera. Tay, Bibigay. di ba sobrang konting panahon yun? Na Sa pamilya. para Buhayin. hindi buhayin. Di ba sobrang konting panahon Sa mga anak na sa babae. mga anak nyo? Oo. Paano kayo Nag-aaral nagkaroon sila. ng magandang relasyon? Kahit hindi kayo nakikita ng mga anak nyo? Oo. Sa gabi lang kami nagkaka-niig ng pamilya ko, ng asawa ko. Mga tulog pa nga mga anak ko eh. Mhm. Masipag naman si Pireng mag-alaga ng mga anak. Mhm. Kasi masipag din ako magbigay ng pagkain nila. Okay. Pati bahay. Kayo nagpo-provide. Binili ko yun ng bahay na yun. Mura lang. Mura lang bili ko. 500 lang. Pero kailangan papalitan mo yung mga luma. Oo nga. Ano, 500 pesos? Oh, Ano 500 lang ang bili ko. 500 pesos binili niyo yung buong bahay? Oh, Ay, 1960, Binili ko na. 1963. Ngayon medyo mahirap lang ang bahay na yun. Wala kang anding nga eh. Kuhan lang. Ilang kwarto yun, Tay? Ha? Ilang kwarto yun yung Ano, bahay na yun? Sa sapote? Oo, sa pote. Isa lang ang kwarto nun. Isang kwarto? 7 kayo nandoon? Oo. Tabi-tabi? Dahil dito ako sa kwan. Sa daan na punta ng kusina. Hindi ako tumatabi sa mga bata. Hindi, yung 3 kwarto din yun. Wir haben dort noch Sa Urlaub gemacht. pote. So, Tatay slap imo alain kasi slap so Durkananda. Kaya mag-isa lang siya natutulog. magulo kayo matulog? Kayo, In the Peru, pag gising mo, tanggal-tanggal na yung mga kulambo. Is yun. Kulambo is yung mosquito As mosquito nets. nets. Yeah, yeah. Is yun alles. Mama, sag du. Er hat gearbeitet 16, 17, 18 Stunden pro Tag. An 6 Tagen. Yeah. Di pwede wala Dann hat kalabo. ein Tag Napakalamok. frei. Ein Tag frei, aber wie kann er diese Beziehung aufbauen mit den Kindern? Wie hast du gelernt, diese Zeit, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr so eine tolle Beziehung aufgebaut, obwohl er kahit wala siya. 4 Stunden, 5 Stunden zu Hause war und davon musste er schlafen auch? Ja. Aber meine Mutter hat immer gesagt, na, ja, das ist verboten, dass dein Papa will das nicht sehen. Und sinasabi ng mama ko na yung dapat sinasabi. Lagi niyang inaano na dinadahilan ng tatay na dapat nagtatrabaho siya, sundin niyo kung anong sinasabi niya kahit hindi sa kanya nanggagaling, kahit kay nanay nanggagaling. Na ito, sabi ng tatay niyo, mag-aral daw kayong mabuti, hindi daw ito pwede na gawin. Tapos yung lahat ng kahit hindi sinasabi ni tatay,
sinasabi ng nanay ko sa amin. Kaya lumaki rin kami na may takot sa kanya. Takot o respeto? Respeto din, tsaka Marespeto mga bata ko. Gawa ng ina. dahil sinasabi ng nanay, kasi ayaw ng tatay niya yan. Ganun, mag-aaral kayo mabuti, nagtatrabaho siya para sa inyo. Ganun. At ang gusto kong, ang ibig sabihin, Wala namang pamasahe kasi. Aber nimmt immer Zeit für uns auch. Aber wie? Erzählt zu viel. Auch, wie? Der hat 5 hat Stunden einmal zu Hause? in 6 Wochen hat ein Tag frei. 6 Tage. Und 6 Tage, ja, in 6 Tage, in eine Woche ist Ein Tag frei. ein Tag frei. Dort bleibt er zu Hause und verbringt mit uns die Viel Zeit. Zeit. Erzählt über seine Kindheit und wie er aufgewachsen ist und irgendeine Witz. Er hat Humor und er macht auch viele Geschichten, keine Ahnung, oder Erfindungen. Ibig sabihin, kahit konti lang ang panahon nyo sa bahay, wala kayong masyadong day off, Ala, araw-araw lawas. maganda pa rin yung relasyon nyo. Hindi kami nagkagalit. Hindi siya numaalis ng bahay. Bleibt nur zu Hause sa Pag day off niya. pag day off niya. Hindi yan nangangapit bahay. Pag di po ko, kabahay lang ako. Kaya Ay, kalimut kahiga. ko yung bahay. May pako ko maayos lang. Okay. Yun ang day off niyo, tay. Minsan-minsan din nagpoportgehen sa mga kaibigan. Maalis. Hindi ako sumasama sa mga lasenggo. Hindi ako naglalasing eh. Hindi ako Pero umiinom. paminsan-minsan umiinom din kayo, hindi? Hindi rin. Nanigarilyo lang. Kahit minsan hindi ako Di ba naglalasing. nanigarilyo din kayo tayo? Ilan taon kayo nanigarilyo? Tagal din naman. Di ba patago pa kay nanay? Hindi. Sabi ni ganito ng tatay. Naninigarilyo kayo. Ilan taon kayong nanigarilyo at ilan taon kayong itinigil nyo ang paninigarilyo? Pero may tao na ako dinigil ko na eh. 40 years old, sabi. 40 years old. Para pambili ng pagkain. Kaya tumigil ako. Madagdagan lang yung pagkain namin. Tumigil kayo kasi walang pera? Tumigil Kayo manigarilyo kasi walang pera? Oo. Mahal na kasi ang sigarilyo. Sigarilyo, binibigay ko na lang ang pera ko. Kaya pero yung sa asawa ko. Tapos siya maninigarilyo. Si nanay naman nanigarilyo. Yung nanay naninigarilyo. Hindi ko naman Pero isang asawa yun. beses lang. Kasi kaya natuto yun. Nung teenager pa siya, siya ang pastor ng mga kalabaw. Nakasakay siya, pinakakain niyan ang damo. Kasi magsasaka lang sila. Magsasaka? Nagtatanim lang ng mga palay. Rice, bawan. Ayun, si Biri ang bahala magpakain ng mga Kalabaw. kalabaw sa mga damuhan. Sakay-sakay siya. Nakasakay siya. Kaya natuto manigarilyo. Ayun, sabi ng ina, malamog niyan, magsigarilyo ka. Kaya natuto siya, gawa ng ina. Pinaruan siyang manigarilyo para ang lamok, umalis, lumayas. Pero, di ba kailan kayo umalis ng Saudi? Paano nag-umpisa yon? Bakit kayo umalis ng Saudi? Ba't naisipan nyo mag-Saudi? Ang gawa ng pera, mahina eh. Mahina ang Malakas, kita sa maganda jeep. kita sa Saudi. Hindi makapagpaaral ng anak Hindi mo. makakaya pag-aralin ng mga anak sa college. Kaya nag-Saudi ako, ang tagal. Para lang makatapos sila. Ilan taon kayo sa Saudi? 13 years. Mahigit 10 eh. Mahigit 10 taon ako sa Saudi. Hindi ko ma-imagine na umalis. Di ba tayo may anak ako, di ba? Hindi ko ma-imagine ako umalis ng 10 taon. At sa mawala sa buhay niya. Kesa naman walang maging kinabukasan ng mga anak mo. Lahat nag-aaral sila. Magkasama nga kayo, tapos wala naman siyang pinag-aralan o hindi niya... Misis ko, wala namang pinag-aralan. Kaya sa isip-isip niyo, wala kayong choice.
kailangan Malay umalis. sila magtagal ako sa Saudi. Para makapag-aral, makatapos. Hanggang sa nakatapos. Hindi ako umuwi kung hindi tapos. Hindi ba kayo nag-iisip, bakit ba ganito buhay ko? Bakit ang hirap? Hindi nyo iniisip yun? Hindi ko na naisip nung ako nasa Saudi. Maganda kita. Future na ng mga anak ang naisip. Kasi ang isip ko mga desisyon nyo lahat, hindi baliwala, pero hindi... Driver ako nung ako nasa Saudi. Ng truck, malaking truck. 13 years kayo doon. Maganda ang kita. Maayos ang kain ng mga pamilya ko. Makapag-aral, mga anak. Yun ang mga anak nyo ang Umuwi nga pinakamalaki. ako tapos lahat. Yun ang motivation, yun ang motivasyon nyo. Uwi kayo, hindi kayo uwi hanggat hindi... Hanggang hindi tapos. Mayroon nga na namatay hindi ako nakauwi. Pinalibing nila. Gastos ko. Paano kayo nakapunta sa Saudi? Bakit Saudi? Paano naisipan niyo Saudi? Ang gusto po. Nag-apply ako Nakita niyo lang? Hindi. May mga kaibigan. May mga kaibigan ako na nagtatrabaho sa Mga agency? agency. Sinama ako. Di ba kailangan na matapos, may natapos papuntang Saudi? Kailangan tapos kayo ng Saudi. Di ba may kailangan na diploma na papakita? Hindi na kailangan. Hindi na kaya. Hindi na kailangan. Kasi, titestingin ka. Actual, nakasakay yung may-ari ng bus. Anong trailer, kasama sa testing. Testing Kung ako. kaya nyo, oo. Kaya ko. Pero bago kayo pumunta sa Saudi, di ba may Application? may application papunta ng Saudi? Nag-apply. Di ba nag-apply? nag-apply oo. Ano yung pinakita nyo doon? Ano Sa Saudi? Di ba kinuwento nyo sa akin, pineking nyo yung diploma nyo? Hinahanap kasi yung mga diploma High school diploma. Anong ginawa nyo? Nagpunta ko sa Araon. magaling gumawa ng peki. Diploma? Diploma. Diploma ano? High school. High school. Na natapos ng high school? Hindi ako natapos Kaya ang binigay nyo, peke, na... Peki. Kaya pagtanggap ng manager, good. Tapos ka pala. kung hindi nyo pineke yun, hindi kayo... Hindi ako makakalakad dahil kailangan tapos ng high school Kailangan may diploma Kahit marunong kayo ng mag-drive. Kahit marunong ka, may diploma pa rin. Dahil maigpit yung amo ko yung sa Saudi. Maigpit yun. Ang galing. Ang galing na gumawa kayo ng diploma na peke. Binili ko yun. Magkano? Dahil yung gumagawa mura lang. Sa Quiapo. Sa Quiapo yun. Sa Quiapo. Pero ngayon wala na yung ganun. Mayroon pa rin, hindi mawawala yun. Naghilera yun Inagawa ng peke. Gumagawa. Maski na abogado, kaya nilang gumawa. Magagaling talaga ang kamay Okay. ng mga pumipigay ng diploma. Mahusay. Paano, hindi ba kayo nag-homesick? Hindi ba kayo nalulungkot doon Sa Saudi. sa Saudi? Nalulungkot. Tinitiis ko. Dahil sobrang hirap ko sa Pilipinas Puro pagkain lang bigay ko yan. Nagtitiis ako minsan Isang kain lang ako para sa kumpleto ang pagkain ng mga anak ko Kasi hindi naman libre pagkain Oo Yung nga. ka rin kukuha sa kinikita mo na kakainin. Paparada ka sa restaurant, kakain ka. Doon ka kukuha sa kinikita mo. Wala bang panahon sa buhay nyo na parang kalain nyo hindi nyo makakaya yung sitwasyon na pinagdadaanan nyo? Wala dahil maganda kita sa Saudi. Sa jeep maganda. Nung araw, 4 lang ang minimum na sweldo. 4 na ano? 4 piso.
Ano yun? Saan naman yun? Ang sweldo ng mga tao na gusto magtrabaho. Ngayon, 400 lang minimum. ang minimum 400. Ako hindi. Hindi ako pumasok sa ganun. Nag-drive ako. Kumikita ko na mahigit 20 sa araw. Above average ako. Kaya kumakain ang gusto ang pamilya ko. Ang pag-aaral ko. Mhm. So sila mama talaga ang pinaka-motivation nyo. Gabi lang kami makita talaga. Doon pa ang higa, hindi pa ako tumatabi sa mga anak ko. Nahigaan ako sa kusina. Nung nasa Saudi na kayo, tay, anong na-experience nyo dun sa mga Arabo na pinaka-worst na experience nyo sa kanila, sa Saudi? Di ba madami ding sugal doon? Hindi kayo na... Hindi ako nagsusugal. Bakit? Ano yung iniisip nyo? Hindi ako ang gastos pagkain ng bata. Kaya Dahil ko ako family-oriented family ako Talagang kailangan walang magutom. Hindi sila, kahit minsan, hindi sila nagutom sa pamamagitan ko. Dahil mahusay ang hanap buhay sa Saudi. Magpakabait ka lang. Maayos ang magiging pamilya mo. Pero pagka nagloko ka, papa-deport ka ng mga Arabo. Kaya hindi sabi naman nyo noon, kahit sampaling kayo ng Arabo, payag na kayo. Oo, sinasampal nga ako muna yung examen, di examen. Driver ka ba ako? Sakay. Di titestingin na ako. Yung hindi paligo, nakalagay, bawal lumigo, palilikuin ka. Sasampalin ka. Ligo! Ligo! Nakalagay noong lifton Ba't ligo ako? Sabi, Kaya tiniis nyo talaga. inis ko talaga. Malakas talaga sumampal Pagka yung bawal pala pupunta ka bawal, sasampalin ka talaga Oo. Bawal ka dyan. Maski naman Arabo, pero ang mga sign, English. May English na sign Oo, din. may English na sa Saudi Arabia. Mga English na. Tapos after 13 years, bumalik na ulit kayo Sa, sa Philippines. mm, Yung tapos na lahat sila mama. tapos na lahat. Pagkatapos nila, ano plano nyo? Para sa kanila? Ano plano nyo para sa kanila? Hindi, ako naman ang ginagastusan nila. Hindi, di ba nung nakatapos na kami ng pag-aaral, sabi niya, anak, sabi niya gano'n, ikaw panganay, sabi ng nanay. Pag nag-abroad ka, sabi niya gano'n, mag-abroad ka, nandun ang buhay sa abroad. Totoo yan. Pag nag-abroad ka, sunod-sunod na kayo, pati mga kapatid mo, makakapag-abroad na din. Ikaw ang sa'yo mag-uumpisa. Sa akin mag-umpisa. Kaya yun ang lagi namang tumanim sa isip ko. Na, kailangan makapag-abroad ako para... 12 nga yan. Kalahati patay. Dahil ang mga sakit ng araw mahirap. Diphtheria, hindi gumagaling. Kasi yung aking anak, Sumunod sa akin. talaga kumakain ng lupa yun. Epide- Ay dyan nakukuha yung diphtheria Pag napabayaan ng ina, basta na ibaba, talaga kumakain ng lupa. Ay nandun yung ang diphtheria. Ang sakit. Walang lunas yun. Dinala ko yun sa Manila para ipagamot. Wala rin. May malaking ospital sa Manila. Dinala ko yan ng mga anak ko. Kasi matindi ang mga sakit. Naman, epidemic kasi. No? Hindi basta-basta sakit nila. Paano nyo naisipan Vienna? Kasi noon kasi umuwi yung pinsan ng nanay ko, yung papa ni Heidi. Tapos nagtanong siya na nanay ko kung may passport na kasi ako noon, dapat gusto kong pumunta ng Amerika.
umuwi yung papa ni Heidi. Nagtanong yung nanay ko na, sabi niya kasi Mahigpit ang mama niya, mahigpit. Talaga. Kahit hindi nag-aral, mahigpit. Grade 5 lang yun eh, Sino? ang mama nila. Pero mahigpit. Tapos yun, tuloy ko tay, yung nagtanong nanay ko, sabi niya, pangalan niyo kasi Toto. Sabi niya, to, baka pwede sa'yo dun si Alice na wag punta. Kaya yun, Doon na nag-start. nag-start na pumayag naman na pumunta ako dito sa Vienna. Bawal mong bisikleta. Na, Dahil kumukuha ang bisikleta, kumukuha ng virginity sa upuan. Okay. bawal naman bisikleta. Kaya pala hindi ka marunong magbisikleta? Para Marunong hindi, naman. para virgin pa rin sila, hindi sila kinukuha ng bisikleta yung virginity. Nagdudugo kasi yan eh, pag nakaupo eh. Mawawala yung virginity. Oo. Tay, ano payo nyo ano payo na, para ba yun? Ano payo, It's English in anong payo ang pwede nyo ibigay sa mga younger generation? Doon may Kaya tulad papayo. ginagawa ko sa mga anak ko. Ganun din ang gustong gayahin nila. Ano Kung nga? anong ginagawa ko sa mga anak ko. Ano nga yun, halimbawa, Halimbawa, mag-aral lang mabuti, huwag sila sumali kung ano-ano. Dahil ang magulang nila, mahina lang kumita. Isakto lang sa pagkain sa pag-aaral. Nagpapasalamat ko sa akin yung napangangaralan ko. Nagpapasalamat yung mga magulang eh. Dahil ginaya yung style ko sa mga anak ko eh. na hindi sumama sa Hindi sumama, wala. sa mga gang. Walang ganggang, wala. Tsaka maipit ako. Hindi pwede talaga yung sa gabi, kailangan lahat nakauwi na sa bahay. Kaya hindi si Bering napaipit din. Binibilang nyo na. Kung Taga-bukid kompleto na. 5 na, nandun na. Taga-bukid talaga si Bering eh. Lumaki talaga sa pagsasaka. Mahigpit yun, nanay. Naipit. Selosa ba ang Nanay Bireng? Ha? Selosa ba ang Nanay Bireng? Oo. Silosa yun. Kaya kahit minsan, hindi nakahalata sa akin. Hindi nakahalata. Maingat ako eh. Nanchichicks din ba kayo? Ha? Nanchichicks din kayo? Oo, pero maingat. Tayo, ano ang bagay na nagpapasaya sa inyo? Hindi ang makapag-aral ang mga anak ko. Tapos na. Tapos na nga yun. Ano pa? Ano pang mga Ngayon. bagay na nagpapasaya sa inyo? Ayusin yung kanilang tinitirang bahay. Unti-unti ko dahil pangit eh. Naayos ko pa. Lahat pinapalitan ko yung bulok. Pero ano yung nagpapasaya sa inyo ngayon? Ngayon, nandito na kayo, nandito lahat ng mga apo nyo. Yun ang natapos sa pag-aaral ng mga anak ko. Ang 6. Apat sila. Tapos lahat. Matay kasi yung panggitna. Tay, birthday nyo in 2 days. Ha? Birthday nyo in na. 2 days. Birthday nyo na in Sa 2 December days. 18. December Birthday nyo sa 18, Monday. Sa 2 araw. Ano wish nyo? Ganun pa rin. Pag-aaral pa rin ng mga bata. Matapos na nga, may mga anak na nga. May mga apo na sa tuhod kayo, tay. Anong wish nyo? Para. Anong Sa gusto birthday niyo? nyo ngayon. Sa birthday nyo. Ano wish nyo? Humaba pa buhay nyo. Gumanda buhay rin ng mga anak ko. Lagi nasa isip ko yung buhay ng mga anak ko. Gumanda. Tsaka mga apo nyo? Mga apo. Mga apo. Anong wish nyo sa mga apo nyo? Makatapos din ang pag-aaral ang mga apo ko. May mga anak na yung mga apo nyo eh.
Oo, pero alaga ako na katulad ng kanila ina. Maalaga ako sa mga apo ko. Saka hindi ako tumitigil ng paghahanap buhay. Mayroon lang silang makain araw-araw. Noon. Oo, noon. Pero, Mahirap ang buhay noon na ba? Nagtatrabaho pa rin kayo? Oo. ngayon, nagtatrabaho pa din kayo? Hindi na. Hindi na. Hindi. Internet na lang. Nood Tapos lang. ng mga ano kong sabi sa akin, Bire, magpahinga ka naman. Nagpapahinga ako sa bahay. Habang nagpapahinga, ginagawa ko yung mga tsira sa bahay. Yun ang pahinga nyo. Ano pa? Ano pang gusto mo itanong? Ich hab alles. Pero Anong trabaho niyo sa Saudi? Trailer driver? Driver ako ng trailer ng kumpanya. Anong... Nag-aakot ako ng mga prutas. Dinadala sa mga tindahan na bumibili na prutas. Umuwi ako empty. Kasi karamihan ng driver doon, hindi magtiyaga maghanap ng customer. Ako yung mga nasa bundok, nararasyonan ko. Sila ayaw nila eh. Yung mga tindahan na maliliit, hindi nararasyonan ko yan. Inaano nyo? Nirarasyonan niya. Nirarasyonan ko Fertile na niya yung paninda, mga paninda. obs. Kasi napakalaki ng ngabaran sa inyo na tindahan. Doon ako kumukuha para irasyon sa mga Tinda-tindahan. tindahan. Namimigay din kayo. Ha? Namimigay din kayo ng prutas sa mga kapwa Pilipino niyo. Oo. Pwede isa. Bawa dumaan ako. Ang isang bayan nila, ilalim ng tulay, may nagisan ko isang lima prutas. Makakain lang sila. Pero illegal yun, hindi pwede yun, no? Ha? Hindi illegal pwede. yun, hindi yun. Hindi pwede. Maingat ako, kailangan eh. Walang suso. Walang Kasi pag pulis. naisuso ka, tatanggalin ka sa trabaho mo. Ako hindi. Wala naman nagsusunod sa akin dahil pangailangan nila pera, kailangan buta sa akin ng mga 10. Bigyan ko na kagad. Pilipino. Pilipino. Kaya wala nagsusumbong sa mga pamimigay ko. Pero binabalik naman sa inyo. Binabayaran. Binabayaran mo. Hindi. Po ganyan eh. Mga standby na yun, pauwi na ng Pilipinas yun eh. Nakatigil sa ilalim ng tulay. Ano yung TNT sila o ano? Yung iba may TNT din. Pinauwi na mga TNT. May TNT din ba doon sa Saudi? Oo, marami. Maraming TNT. Ano yung TNT? Tago ng Tago tago. ng tago. Tatago sila. Hinuhuli sila eh. Paano yung mga domestic helper na tumakbo sa amo, umalis sa amo? Tatlo Tinutulungan niyo? tinulungan ko. Bawal yun. Dinala ko sa embassy. Embassy, Philippine Embassy. Dinala nyo? Oo, dinala ko doon. 6 ang nadala ko doon eh. Kasi ang usapan, hindi magmamaniho ako. Ang dala ko hindi yung service. Biglang may babaksak na bato, may nakataling sulat. Pipiliin ako, ba? Punta mo naman kami, mga padang. Lalabas kami, mga padang. Alas 5 na, dali mo kami sa embassy. Pinapara ako, pinupunta ako, nalala ko sa embassy. Pero hindi ko alam, may parusa. Mabuti hindi ako nahuli. May parusa pala yun. Yung magdala ka ng katulong sa embassy natin, pag natulungan ng amo, kulong ka. Ay matulog na tulog ang amo eh. Alas 3, alas 4. Ba't sila umalis sa mga amo nila? Malupit. Ang mga amo? Oo. Malupit na, wala pa sweldo. Kaya humingi sa akin ng tulong. Dalhin ko sila sa Philippine Embassy. Gano'n ako. Tayo, yun nandito na kayo,
masaya na kayo dito? Nandito lahat ng mga apo nyo, lahat ng mga anak nyo. Oh, siyempre naman. Oh. Masaya naman kayo. Masaya naman. Wala naman naligaw ng landas. Dahil lang sa inyo, di ba? Mahigpit ako ba? Pero masaya kayo nakikita niyo yung mga lumalaki na mga apo, may apo sa masaya, tuhod na masaya kayo. ako. Masaya kayo. Basta kailangan lang, ay makakain sila. Masisipag ako. Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Pag hindi ka masipag, hindi ka makakain na to. Bakit namimiss niyo na tayo ang Philippines? Gusto niyo nang umuwi din sa Philippines? Siyempre, naisip mo, pero nakukunta naman ng kahirapan. Kung uwa ko, mahihirapan ang pamilya ko. Hindi, ngayon, itong panahon na to, hindi nyo na kailangan magtrabaho. Namimiss nyo pa rin ang Philippines. Oo, pero Walang kinukontra ng kawalan ng hirap. Uuwi ako, maghihirap lang ako. sa Philippines. Dito na ako, Dito na pinakakain lang. pa. Dito na ako dahil tapos na yung mga anak ko, pinakakain ako. Ah, okay. Cool. Sino favorite nyong apo? Siyempre panganay, siyempre. Apo? Panganay na apo daw. Panganay na apo na babae or lalaki? Hindi ako nagkaanak ng lalaki. Hindi, Puro apo. babae. Tay, apo. Apo. Sinong favorite niyong apo, sabi ng mama? Mga babae, wala akong anak. Apo na lalaki, anak eh. Apo na lalaki. Apo, ayun. Ah. Ito. Yan paborito ko yan. Tayo sa pamilya niyo, sabi niyo walang ulyanin. Walang may... Wala. Walang ulyanin. Sa Castil, saka sa Ostako, walang ulyanin. Ah, Pero sa Castil, matutupong, matatapang, ah, mapatay. Pumapatay. Saka sa Ostako sa ina, wala mababait. Sa Castil, matatapang lang. Pero wala Pagka- magnanakaw. Ah, okay. pero namamatay. Oh, namamatay. Mamamatay kasi mahilig lumaban eh. Iba siguro panahon nun. Oo, iba pa na ano. Kayo po, napapaaway din po kayo? Iniiwasan ko. Iniwasan niyo. Kaya nga lang, marami akong pinakakain eh. Iniwasan niyo. Okay. Tay, Mama, Sheena, salamat sa mga interesadong storya. Marami akong istorya talaga eh. Next year, pag 90 years old na kayo, magagawa ulit tayo ng interview na parang ganito. Okay? Thank you po. Thank you very much. Cool.